Samantala sa kanyang pagharap sa korte sa Pasay, iginiit ng Amerikanong nahulihan ng bala sa NAIA na biktima lang siya ng laglag bala modus. Ang korte naman, pinabilis ang proseso ng paggulong ng kasong yan. At nakatutok si Mark Salazar. Unang pagharap kanina ng 20 anyos na si Lane Michael White sa husgado sa Pasay RTC Branch 119. Kasama niya ang kanyang Amerikanong ama at Pilipinang stepmother. Para ito sa kasong illegal possession of ammunition matapos makuhanan ng bala sa kanyang bagahe sa NAIA. Pero ang iginigit ni White, biktima siya ng laglag bala. Very, very stressful. I have faith in the truth will prevail. I have faith in God, so I know that we're all going to be okay. They are already financially dislocated. They came here purposely to set up an outreach for the church that they want to establish, but this is what happened. Sabi ng abogado niya, balisa rin ang kliyente sa halos 2 buwang pagharap sa kasong illegal possession of ammunition na pinaninindigan niyang kaso ng laglag bala sa NAIA. Mabilis ang proseso ng korte. Ang unang pagdinig kanina ay huli na rin pagkatapos magtanong ng husgado ng mga detalye sa mga affidavit. Footage will show that the hand of Mr. Garcia dipping into the main portion of the luggage, and when he lifted his hand, there was, alas, a 22 Philippine-made bullet. This is a case of being extorted by government employees in the Philippines. It's not really good to harass anybody here, okay? Mabilis na umalis ang prosekusyon pagkatapos ng hearing, hindi nagbigay ng pahayag. Matapos bigyan ng 10 araw na magdagdag ng ebidensya at 5 araw sa kampo ni White para sumagot. Pagkatapos maghahatol na ang korte. Para sa kampo ni White, hindi sapat na hustisyang mabasura lamang ang kasong illegal possession of ammunition ni White. Kung hindi naman daw mapapanagot ang tinuturo nilang mga kasabwat sa umano'y laglag bala. Are you still willing to pursue a case against those who planted the bullet in your barrage? Are you willing to pursue a case against them? Yes. Masyadong nagulo yung buhay nila. Oo. So magpapahinga at pag-isipan. Pero ang kanilang mensahe, dapat ang gobyerno ang gagawa ng kagyat na hakbang. Haharap bukas sa Senado si White para sa investigasyon ng mga mambabatas. Bagamat wala naman daw banta sa buhay ng Amerikano, hiling ng kanyang pamilyang siguruhin ng Senado ang kanyang kaligtasan. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.